Ay, ano, teka lang. Ay, di na ka ba kinakabahan? Ba't ka kinakabahan? Okay lang yan. Sila Kuya Rob lang naman yan. Dapat masanay ka na ganyan talaga yan sila. Mahilig lang silang mga sa. Pero mabait naman sila. Saka makakabahan. Huwag kang kabahan. Sa'yo naman ako nahihiya eh. Bakit ka mahiya sa akin? Ngayon lang kita nakausap ng ganito katagal. Ako din naman, nahihiya din ako. Sa akin lang Kuya Rob. Pero syempre, mas okay din na ano. Ayun nga, nangangamusta ka. Syempre, PA naman kita. Basta ano, huwag kang kabahan at mag-relax ka lang kasi masaya naman dito sa vlog ni Kuya Rob. Ano po ba yung gusto mong sabihin ngayon na kasi siyempre hindi naman kayo vlogger. Ngayon po yung chance para isabi niyo rin po yung saloobin niyo about po kay Joy sa mga nangyari. Ang sa akin naman, para sa akin, yung sa dating, parang ayaw kita. Ayaw ko pa kasi sa pinagdaanan namin. Kasi sabi ko nga, alam mo yan, medyo kung ano ay, kung nagkataon, kung ilang buwan na silang wala ni Dan, gano'n na rin yung wala kami mag-ina. Paano na rin pong wala? Na-aksidente kami noon, buti na lang hindi kami natawaan. Nung time na yun, na hindi namin si Joy talaga hindi na namin yan makontak, hindi namin mahanap. Ay di ang ginawa namin, alas 10 na ng gabi, nag-alis pa kami dito ni Bunso, iniwan namin. Hinahanap niyo si Joy na wala siya, hindi siya makontak. Hindi namin siya makontak. Di alas 10 umalis kami dito. Pagdating namin dyan sa may, ang kurbada, na ano yung super line. Muntik nang mabangga yung super line. Kung wala yung harang nung sa likod ng driver, di salpak ako dun sa unahan. Si Bunso ko nga nasa gate na yun, napunta dun sa may tapat ko. Lahat ng pasahero na yung nasa unahan. Dahil sa pag-aalala niyo kay Joy. Pag-aalala ka namin kay Joy. Yun ang nga. Opo. So, yun nga po yung nangyari. Sabi ko, parang hindi ko pa Hindi mo pa, na-trauma po kayo. In short, na-trauma si nanay sa nangyari kay Joy. muntik na kami nun. Yun nga po na yan. Pero, naintindihan ko naman po na yan. Alam kong nasaktan yun kasi ayaw niya nang kausap. Hindi mo na Hindi niya talaga, hindi niya kutuwag yan. Hindi niya inilalabak yung nararamdaman niya. Naintindihan ko naman po na yung ano niyo po. Okay. Marami ang nag-aabang ng Franjoy na ito ay magpatuloy na. Kumbaga, umarangkada na. Kung ako ang tatanungin ninyo, wala namang masama. Maganda nga, nakakapagbigay sa atin ng kilig, ng ligaya kahit papaano, at the same time, nakakatulong din kila Joy sa kanyang pamilya. Pero ano ba ang mas mahalaga sa pagkakataon na ito? Gayong alam natin na si Nanay Imelda, ang nanay ni Joy, ay humihiling na wag muna daw i-love team itong si Joy. Dahil sa mga nangyari nung nakaraan na hindi niya makalimutan na naging trauma para sa kanila yung sinapit ng kanilang anak na si Joy Diwata. Marami ang nagsasabi sa atin na bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon. Let's give a chance dun sa Franjoy. Kasi sa nakikita natin, kahit naman ako, nakikita ko naman yung mukha ni Joy. Yung kanyang aura na masaya siya. No, na hindi niya na kailangan pang umaura kung hindi lumalabas yung pagiging blooming ni Joy kapag kaharap itong si Fran. Balik tayo dito kay Nanay Imelda. Doon sa napanood natin na panayam ni Kalinga Prab kay Nanay Imelda, naglabas siya ng kanyang saloobin. Dahil na rin nagtanong si Kalinga Prab at maganda na rin na nakapagpaliwanag si Nanay Imelda kung bakit ayaw niya na muna. Muna, kapag sinabing muna, ibig sabihin may possibility na mabago. May possibility na ang Franjoy ay magpatuloy sa nalalapit na panahon. Depende na lang sa sitwasyon. So ang gustong mangyari ni Kalinga Prab ay igalang muna. Igalang kung anuman ang kagustuhan ni Nanay Imelda. Na baka sakali magbago ang kanyang isip, yung isip ni Nanay Imelda, at magpatuloy ang Franjoy. Kagaya ng paliwanag ni Kalinga Prab, nagkaroon ng episode
ng Franjoy dahil pinagbigyan ni Kalinga Prab yung mga sponsor, yung mga taga-suporta sa kanilang kahilingan. Subalit, nangibabaw pa rin kay Kalinga Prab yung tamang aksyon kung saan kinausap niya nga itong si Nanay Imelda. At ang sabi niya, naiintindihan niya at iginagalang niya kung ano man ang desisyon ni Nanay Imelda na dapat respetohin. At ang respeto ang atin pong matatawag na pinaka-importante rito. Sapagkat kahit na sumusuporta tayo kay Joy Diwata, sa Franjoy, mga sponsor, mga supporters, mga viewers, kung talagang nagmamahal ka kay Joy, kung talagang nais mo siyang tulungan, kung talagang nais natin siyang tulungan, kahit na walang love team, naniniwala ako, kahit na walang love team sa ngayon, kayang-kaya niyong tulungan si Joy. Ibig sabihin, ang pagtulong na wala namang inaantay na kapalit, na mapaligaya tayo, kung talagang para sa kabutihan, para sa kalagayan ni Joy, para sa kanyang kinabukasan, kahit na walang love team, magpatuloy man o hindi, tuloy pa rin ang inyong suporta. Hindi ba? Kasi kung lalabas na kaya lang gusto ninyong tumulong dahil mayroong love team, ibig sabihin, mayroon kayong hinihintay na kapalit. Na kapag kayo ay kinikilig, gusto ninyong maging masaya ang inyong mga sarili. If you are only satisfied dahil dun sa mga nakikita nyong kiligan, love team, at yun ang nagiging dahilan ng inyong pagtulong, ay hindi rin naman nagiging tama. Sapagkat alam natin, mapa sa social media man, o mapa sa totoong buhay, hindi natin kailangan masatisfied. Hindi natin kailangan na makakuha ng kapalit, ng sukli, sa mga itinutulong natin. Tutulong tayo kahit na wala tayong mapakinabangan. Ganon ang tunay na pagtulong sa mga kagaya ni Joy. Sabi ko nga, wala namang masama kung magpatuloy ang Franjoy, pero lagi natin titignan and we need always to consider yung feelings ng nanay ni Joy Diwata na si Nanay Imelda. Sapagkat nanay ito eh. Siya ang nanay. Siya ang nakakaalam, siya din ang nakakaramdam ng sakit ng kanyang anak. Nung nagkukwento si Nanay Imelda dito kay Kalinga Prab, nararamdaman ko mismo yung hirap ng kanyang kalooban na halos sila ay mag-alala, mabaliw sa pag-aalala sa kanilang anak dahil sa sinapit ni Joy. Nahihirapan sila na halos madisgrasya na sila at ayaw na nilang maranasan muli yung pakiramdam na hindi nila alam ang kanilang gagawin, na hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang anak, na hindi nila alam kung kakayanin ba nila sa oras na may mangyari kay Joy Diwata. Dahil sa mga pangyayari nung nakalipas. At ito ang nais na iwasan ni Nanay Imelda na muling mangyari sa kanyang anak. Sapagkat kung sakasakali, baka hindi na nila kayanin ang ganitong klaseng pangyayari. Baka hindi na nila kayanin o baka mismo si Joy hindi na kayanin ang mangyayari pa kung mauulit muli. Hindi natin kailangan pang iba si Nanay Imelda kung tutuusin. At naniniwala ako at sa inyong mga nanonood dito, na kung sino man ang nangbabas kay Nanay Imelda, hindi tunay na taga-suporta yan. Believe me, I don't care if nakasubscribe kayo sa akin at sinasabi ko ito. I don't mind. Sapagkat ang tunay na tumutulong, sumusuporta kay Joy, hindi makasarili. Mayroong respeto. Anong karapatan nating magalit sa nanay ni Joy? Kay Nanay Imelda, na gusto lamang niyang protektahan ng kanyang anak, na ayaw niya lamang maulit yung mga pangyayari na hindi maganda, na talaga namang nakakatroma. May masama ba sa sinasabi ni Nanay Imelda? Bakit kailangan yung i-bash? Kayo ba ang nanay ni Joy? Kayo ba ang nagpalaki kay Joy? Kayo ba ang nakakaintindi sa damdamin ni Joy nung mga oras na siya ay nasaktan? Kayo ba? Uulitin ko, kung ipagpipilitan ninyo at magagalit kayo kay Nanay Imelda dahil lang sa gusto ninyong matuloy ang Franjoy, hindi kayo tunay na taga-suporta. Ibig sabihin lamang niyan, lalabas ang inyong pagiging makasarili. That you need to satisfy yourself na wala kayong pakialam sa pamilya ni Joy, sa nanay ni Joy, basta masunod lamang ang kagustuhan ninyo, nakiligin. Hindi ko sinasabing masama, nakiligin, na makaramdam ng pag-ibig, na ma-inspired? Hindi. Pero nasa tamang oras at panahon. Na kapag naghilom ang sugat, wala namang magiging problema. Kaya nga ang sabi ni Nanay Imelda, wag muna.
Hindi pa. Ibig sabihin, may posibilidad na matuloy sa susunod na mga panahon. Hindi naman sinabi ni Nanay Imelda na wag na. Hindi na. Ang sabi niya, wag muna. Ibig sabihin, may chance. May chance at hindi na natin pwedeng ipagpilitan ng ating kagustuhan. Kung gusto mong kiligin, magpigil ka ng ihi. Pagkatapos, pumunta ka ng toilet, ng CR at umihi ka para kiligin ka. Doon pa lang pwede mo nang gawin yan. Ngayon, kung mangyayari sa hinaharap na maghilom ang sugat at maging okay kay Nanay Imelda dahil sa nakikita niyang kasiyahan dito kay Joy Diwata, walang magiging problema. Walang makakahadlang sa Franjoy. At kahit tayo mismo gusto natin na maging masaya si Joy Diwata kasama si Fran sa kanilang tambalan na Franjoy. Walang magiging problema. Walang magiging problema at wala kayong dapat ipag-alala na hindi ito matutuloy. Wala akong nakikitang dahilan. Ang isa lang pwedeng maging dahilan kung bakit na posible na hindi matuloy ang Franjoy sa hinaharap. Alam niyo kung ano? Listen. Kapag umuwi ako, pag nagpunta ako ng diet, malamang, pag nakita ako ni Joy, wala nang Franjoy. Wreck Joy na agad. Yun ang mangyayari dyan. Pero hindi ko gagawin yon sapagkat gusto ko nang bigyan ng pagkakataon itong si Fran para kay Joy. Kapagbigay ako graduate na ako dyan kung tutuusin. Alam nyo? Alam nyo ba yun? Huwag kayong mag-alala. Ang importante muna dito, yung respeto kay Nanay Imelda. Hindi deserve ni Nanay Imelda na mabash. Hindi. Sapagkat ang magulang pa rin ang nakakaalam para sa kabutihan ng kanyang anak. This is not selfishness on the part of Nanay Imelda. Ginagawa niya lang yung sa tingin niya ay makakabuti para sa kanyang anak. Nakaka-relate ako dyan sa pagkakataon na yan. Sapagkat nung maliit pa lamang ako, yung nanay ko sinasabihan ako na wag muna akong mag-girlfriend. Sapagkat nakikita niya na maraming mga babae, mga kasing idarang ko nung kabataan ko na naglalalapit sa akin, pinupuntahan ako sa bahay, at hindi ko malaman kung ano ba intensyon nila sa akin. Gusto lang nila akong kaibigan o makipaglaro. Pero nakikita ng aking mga magulang, ng aking mga tita, na mayroong intensyon itong mga kababaihan sa akin na nagpupunta. So, ang iniisip ng nanay ko, baka hindi ako makatapos ng pag-aaral. Baka atupagin ko yung panliligaw. Which is hindi ko ginagawa kasi never naman ako nanligaw. Ako ang nililigawan ng babae at pinupuntahan. Hindi naman ako kagaya ni Birador Very helpless. Kaya ang sabi ng nanay ko, wag muna akong mag-girlfriend sapagkat ang gusto niya, makatapos ako ng pag-aaral. Maging mabuti ang aking pamumuhay. Which is, na-realize ko na tama naman. Kasi kung hindi ko sinunod, baka hindi lang isa ang asawa ko, baka 2, 3, at 4 pa pag nagkataon. Kung sakasakali na matuloy ang Franjoy, wala tayong magiging problema. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Kaya nga sabi ni Kalinga Prab, sa kanyang comment na kanyang ipinin, ay irespeto ang kagustuhan ni Nanay Imelda. And hopefully, sa mga susunod na panahon, ay mabago o magbago ang kanyang isipan. Ibig sabihin, pag nagbago, wala nang magiging problema. Mas masarap kasi na ipagpatuloy yung Franjoy na wala tayong ibang taong nasasaktan, na walang humahadlang, lahat tayo nasa iisang pahina lamang at nasa katwiran. Yun lang.